Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome sa Cayetano in Action with BA. Maupay ang gabi ay yung tanan. Ako po, si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan. Kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan. Hanggang pagtanggol ang inyong karapatan. Maraming salamat. Isa na namang exciting na programa ang ating matutunghayan ngayong gabi. Importante ito kasi hindi to ordinary misunderstanding ng magbiyenan. This has to do with young parents and their responsibility to keep their children safe. So abangan nyo yung case-to-case ngayong gabi. Magiinom na may asawa mo, sabi niya. Pati ba naman yun, Mami, sinisita mo pa, yun lang naman. Magainom lang naman po ako pag yung napagsabihan nila ako. Lang naman kasi ang lakas ng loob ko para makapagsalita po sa kanila. Pero hindi man po ako nagiinom araw-araw. Payong kapatid naman natin. Payong kapatid naman natin, ano ba ang karapatan ng isang taong nasaktan habang ginagawa niya yung trabaho niya? Meron bang liability ang company? Kung ano po yung pwedeng itulong ng company kasi nadala nila ako sa ospital tapos yung mga treatment ko lang po, yun lang po yung binigay nilang tulong sa akin. Samantala, pasasalamatan ho natin ngayong gabi ang Godfather of Gratitude. At saka hindi lang to local tumulong, international. At ang pangarap nito, umabot hanggang sa NBA. At siyempre, lahat may papremyo, lahat may regalo, yan ay ipamimigay natin lahat sa inyo, sa ating studio. Exciting evening for everyone. Dito lamang sa ating programang Nanay Angelita, maraming salamat po sa inyong pagdating dito sa amin sa Cayetano in Action. Ano po ang inyong problema? Sa manugang ko po na naging pabaya sa anak. Isa na papabayaan niya po pati asawa niya, lalo na pag nakakainom. Ang iyong manugang ay si Christian. Opo. Asawa siya ni Christine na iyong anak. Opo. Paano nagsimula ang problemang ito? Araw ng Sabado po na disgrasya yung bata. Umaga pa lang po, sinabihan ko na po yung anak ko na sino na namin kasama ng asawa mo. Kasamaan daw po sa trabaho. Apo raw po ng amo niya. Di pinabayaan ko lang po. Sa bahay po mismo nila. Kasi po yung bahay ko at saka yung bahay nila, halos magkatapat na. Okay. Kaya nakikita ko po sa bintana. Ano po ang nangyari? Wala po kami idea na disgrasya yung bata. Kasi po, lasing na pala tong ama, isinama tong anak pala doon sa baras. 4 sila sa isang motor. Eh, ang mga bata, umagang-umaga, alas 6 pa lang, nasa bahay na yan. Sabi nung, yung maliit po, yung sumunod, sabi niya, Mami, si Ate Tala, andun sa may baba, sa bahay. Sabi niya, bakit? Andun, dami sugat, dagan bumbum. Bumaba po ako sa bahay nila. Eh, pagkakita ko palang ganun, sabi ng apo kong na-disgrasya, sabi niya, Mami, hindi po ako makalakad. Bakit? Sabi niya, na-disgrasya po ako. Angel po kasi ang palayo ng Christine. Sabi ko, Angel, ano nangyari dito kay Tala? Sabi niya, na-disgrasya, na anuhan siya ng motor, daganan. Gusto ko lang iklaro, nag-inuman si Christian at ang kanyang mga kaibigan
sa bahay nila. So, Opo. umalis si Christian, kasama ang kanyang mga kaibigan, sinama ang inyong apo. Opo, nakainom na po yun, nakainom na po. Okay, sino ang nagmamaneho? Yung pong apo ng amo niya. So, maaaring lasing din yung nagmamaneho. Tatlo po silang lasing. Sumadsad daw, tas na yung bata po ang nadaganan ng motor. Sabado ng gabi nangyari, kung di pa ako buwabaron, hindi pa nila madadala sa ospital. Di sinugod ko kagad sa ospital. Sabi ko, pag may nangyari sa bata, manda kayo sa akin. Sabi ko ganun. Wala naman kasi akong pera nun, kaya hindi ko po siya madala. Pagdating namin doon, kailangan i-x-ray. Kailangan bilan ng gamot, pang anti-tetano. Eh sabi ko ganun, paano ba to? Wala akong kapera-pera. Kailangan daw simento. Buti na lang po. Nausap ko muna yung bayaran ng bill, sabi niya. Doon meron, lumapit ka doon sa malasakit. Nagpunta po ako doon, nakiusap po ako. Eh, itong manugang ko, pumunta rin sa ospital. May dala-dala ko siyang merienda ng bata. Tinatanong ko po, ano po nangyari talaga? Puro kayo pangaral. Sabi niya, bigla kami iniwanan sa ospital. Ang bigat-bigat ng anak niya, dapat bibit-bitin niya yun. Kaya ako napunta ng barangay, kay Bausi nga. Doon ako Sabi ko, gusto ko itong mag-asawang to, counseling nyo. Kasi ayaw makikinig sa amin mag-asawa. Gusto mong makulong, kaya pinakulong mo na. Kung kaya mo pakainin 3 anak ko eh. Hindi man lang nila sinabi na na-disgrasya anak nila. Eh gabi na akong ganun. Ang katwiran ng anak ko, baka magalit daw ako. Sabi ko, lalo ako nagagalit. Tignan mo, ang anak mo nakikita mo na ganyan nakahiga. Sino hindi magagalit? Ako ang ganun. Natural magsalita ako. Kung noon ako binabarangay nyo, ako ngayon ang magbabarangay. Dati kayo po'y binabarangay nila? Pina-DSW po kami niyan. Bakit? Kasi po, nagtatrabaho siya sa may nasunog na kasino po. Ang asawa ko po ang dati nandun. Ang nangyari po, mag-i-in po siya doon, tapos ang gagawin niya, uuwi siya para magsugal lang. May nakapagsumbong sa pinakamataas sa kanila. Ayun, sinabihan siya na mag-report. Hindi naman siya nagpunta. Ang ginawa ng manugang ko, umuwi na lang. Eh tama-tama, kailangan ng papa niya ata yung pagtulong sa bukid. Umuwi siya ng March, April, May, June, July. Pero nagsabi po ako sa nila, "Oy, Christian, kung gano'n yung anak mo rito, hindi mo naisip na kamustahin. Pwede naman magpadala ka kahit magkano." So nagpadala ba siya ng pera mula sa Hindi Mindoro? po. Nung umuwi siya ng July nga po, sabi ng anak ko, "Mami, andyan si Christian. Papuntahin mo rito, kung ganun." Namiss ko anak ko tsaka asawa ko yun. Pinakain ko. Habang kumakain siya, tamtama pumasok ang asawa ko. Sabi ng asawa ko, "Oh, butit na luwas ka." Habang kumakain siya, nung binanggit uli ng asawa ko na, "Oh, ang tatay mo tinutulungan mo nga, dapat hindi mo inapagod doon." Sabi niya, gumanong kagad siya. Hindi nga ako nagmura nun. Kala niya, nasisitay at papa niya, kumakain siya, ginanon niya yung plato. Tapos dinampot niya, bigla niya ginanon. Sabi ko, "Oy, Christian, bumalik ka rito, gaganyan rin, babastusin mo kami. Mas mabuti pa, umalis ka na lang, kung ganun." Eh, itong anak ko, awat-awat. Kakampihan talaga ako nun. Alam nyo na kayo naman ang mali, nakain tayo nun eh. Nagsabunutan na kami mag-ina. Sinabunutan talaga ako ng anak ko. Sabi ko, lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Pero bakit ganitong ginagawa nyo? Nagtatrabaho ako para lang ako sa iyong mag-ina, tapos ganitong gagawin nyo. Kahit sabihin pong hindi ko siya tunay na anak, pero tinuring ko po siyang tunay na anak. Ito namang pong mag-asawa, meron palang balak, mga bandang tanghali, may kasama po silang DSW tsaka 2 pulis. At ikaw ang inirereklamo? Kami po mag-asawa. Oo, nireklamo ko. Ayaw ibigay yung anak sa akin eh. Ayaw ko raw po ibigay anak nila. Eh, samantalang po, doon po sila nakatira sa akin. Sabi ko, wala kang utang na loob kung ganun. Pagtapos kitang pag-aralin, palakihin, alagaan, ganyan ang gagawin mo sa amin. Hindi ba inisip dito kayo nakatira? Nandala sa asawa mo. Ginanyan mo kami ng daddy mo. Alam mo, mahal na mahal ka namin, pero ginawa mo sa amin talaga hindi tama. Pero pinatawad ko pa rin siya bilang pagmamahal ko sa kanya. Anong sinasabi ni Christine? Pag sinasabi mong, mahal na mahal ka namin, pinapatawad Ano po kita, yun? bakit po Parang- ginagawa ito sa amin? Kumbaga oo lang po ng oo pagkaharap kami. Pag inutusan nga po siya ng asawa niya, "Angel, pagtimpla mo ang kape, Angel, bili mo ang sigarilyo." Kaya ang sagot ko sa manugang ko,
Sabi ko, Christian, hindi ka tulungin na pangasawa mo ka kung ganun. Lalo na kaharap ako, gaganyanin mo. Sasabayan niya ng simangot, lalo na pag may galit sa akin yan, hindi papakita sa akin mga apo ko. Kayo pumunta dito sa CIA with BA dahil ano po ang nais niyong mangyari sana? Ang gusto ko lang po talaga, magbago siya. Baguhin niya yung trato sa anak ko. Kahit ano pong sama ng anak ko, mahal na mahal po namin siya. Yun lang po. Nanay Angelita, maraming salamat po. Opo. Maya-maya lamang ay makakasama natin si Ate Pia at Kuya Alan. Salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Cayetano in Action. Maraming salamat din po, Tito Boy. Christian, maraming salamat. Narinig mo yung kwento ni Nanay Angelita. Ano ang nais mong sabihin? Makikinig kami. Hindi man po araw-araw ako nag-inom po eh. Tsaka po hindi rin po ako nagsusugal. Sabi, pinababayaan ko po yung mga anak ko tsaka asawa ko, hindi ko po pinababayaan. Paano mo hindi pinababayaan? Naghahanap buhay ka? Opo. Sinusuportahan mo ba? Kahit na mahirap nga po yung sideline lang po ang trabaho ko, napapakain ko naman po 3 beses sa maghapon yung pamilya ko, hindi ko naman po pinababayaan. Kasalukuyan, ano yung mga sideline na trabaho mo? Minsan nag-iigibo, naghahakot ko ng buhangin. So kahit paano, mga magkano ang kinikita mo sa araw-araw? Minsan man po 500 araw-araw. Pag Iba-iba. araw po ako, minsan po paghakot na sa tubig ay mga 300 lang po. Puntahan natin yung kwento tungkol sa motor at paano na aksidente ang iyong anak. Totoo ba yung sinabi ni Nanay Angelita na kayo umalis ng bahay, mga lasing Hindi na? po, nakainom na po kami sa bahay, pero hindi pa po kami lasing po. Bakit mo isinama ang iyong anak papunta doon sa bahay ng kaibigan mo? Ang totoo naman po nag-aiyak po yun eh. Ayaw pong magpaiwang, gusto niya daw po sumama. Hindi, isinama ko naman po. Nung naisama ko na po siya, nagpusan loob po yung katrabaho ko na ihatid kami. Pero tumumba lang po kami, hindi man po mabilis yung takbo namin. Pag tumba namin, nadaganan po ng motor yung anak ko. Kaya nagalit din po ako doon sa kasama ko. Kasi sabi ko ako na magmamaneho. Kaya ayaw niya bigay sa akin yung motor niya. Pero nasaktan ang anak mo. Opo. O, dahil namaga ang paa. At ang sinasabi ni Nanay Angelita, bakit kayo nag-antay hanggang kinabukasan nung siya'y pumunta sa bahay ninyo, ba't hindi nyo dinala kaagad ang bata sa ospital o kaya sa klinik para maipagamot? Wala po kasi akong pera nung umaga nun. Kasi kaya ayaw ko naman po lumapit sa kanila. Sabi niya, wag daw kami hingin tulong sa kanila. Wag daw kami lalapit sa kanila pag kami umalis na sa kanila. Kaya hindi ko po sinabi sa kanya na aksidente yung apo niya. Sandali. So, ibig sabihin, noong nangyari ang lahat ng ito ay hindi na kayo nag-uusap ng iyong binan? Hindi na po. Tampuhan na po kami. Saan ang galing yon? Saang away? Anong pinagka-diferensyahan nyo? Nung tumira po kami sa kanila, nung una mabait po siya. Pero nung tumatagal po, parang mainit lagi ang dugo niya. Sabi niya, nagsisisi daw po siya. Ba't ako pa daw ang pangasawa ng anak niya? Sabi ko nga, kung nagsisisi ka, di utusan mo yung anak mo, iwanan ako. Hindi rin ang magawa ng asawa ko kasi mahal din ako. Pero sumasagot ka. Opo, sumasagot naman ako sa kanila pagka talagang mali naman sinasabi nila. Yung hindi ko kaya ng loob ko, sabi sinasaktan ko daw yung anak niya. Alam naman, nung anak niya ko, sinasaktan ko siya, hindi nasasama sa akin yung anak niya. Christian, alam mo na mahal na mahal na mahal ni Nanay Angelita ang iyong mga anak. Opo, kaya hindi ko rin humailayo sa kanya. Alam mo rin na nakakatulong si Nanay Angelita sa iyo sa pagpapalaki sa mga bata. Alam ko naman po yun. Alam ko po pagod din ang kanya. Gastos naman nun sa akin. Alam ko naman po. Bakit niyo pala pinabarangay si Nanay Angelita? Pina-DSWD ko po. Tsaka ayaw niya po kasi sa kaibigan yung anak kong panganay. Christian, anong balak mong gawin sa buhay mo para matustusan ang iyong mga anak at si Christine? Yun lang. Sana yung magkaroon lang sana akong permanent na trabaho. Ang nais lang ni Nanay Angelita ay sana'y magbago ka. Sana'y hindi ka na uminom. Narinig mo yon. Ano ang reaksyon mo? Hindi naman po ako naging masamang ama sa mga anak ko. Wala din naman po akong ginagawang masama. Pero naniniwala ka na maaayos pa ang tampuhang ito. Sana po. Ano ang nais mong iparating kay Nanay Angelita? Humihingi na lang ako ng pasensya sa kanya.
Yun lang. Tanggapin niya. Patanggap niya ako bilang manugang sana. Christian, maraming salamat. Maya-maya lamang ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap kasama si Ate Pia at Kuya Alan. Salamat sa iyong tiwala. Salamat din po. Tayo na face-to-face dito po sa Kaitanan Action with BA. Narito po si Nanay Angelita ang nagrereklamo. Samantala po ang inirereklamo, narito po si Christian at si Christine. Christian, Christine, Nanay Angelita, Kuya Alan at si Ate P. Salamat sa tiwala niyo. Alam ko naman nagbaranggayan na kayo, but the mere fact na nandito kayo, ibig sabihin siguro may tiwala kayo sa amin at sa show. Unang-una kasi, medyo komplikado kasi relationships. Pero dito po sa Cayetano in Action with Boy Abunda, hindi kayo ordinaryong bisita. Ang buhay nyo, importante sa amin. So we will try to help you in the course of this discussion with your relationship. Mahal nyo ba mga anak nyo? Opo. Kasi could you imagine kung may nangyari sa kanya na mas grabe pa? Bali Diba? O anong kasabihan sa atin sa Pilipino? Sa huli, ang pagsisisi. sa pagsisisi. Pero ito pumikit lang kayong dalawa ng sandali. Nasaan kayo 10 years from now? 15 years from now? Okay? Pag 20 anyos na yung panganay nyo, o sige, pwede na kayong dumilat. Naisip nyo, anong pangarap nyo? Mapalak po namin yung mga anak namin. Pag-aaral. Mapagtapos po namin ng Opo. pag-aaral. Masayang pamilya, buo. So, ito question ko. Christian, kung pupunta ka, kung nasaan ka ngayon, and 10 o 15 years from now, kailangan mo ng magandang trabaho. May kukuha ba sa'yo ng magandang trabaho kung pala inom ka? Wala. Kung mababalik mo, wala pa kayong anak, anong pangarap mo? Ano yun? Ako po, police. Kaya maging engineer po. Anong klaseng engineer? Sa kontraktor po. So, ano ka? Civil engineer. Okay. Isang hint sa'yo kung anong purpose ng Panginoon sa'yo, kung ano ang talentong binigay sa'yo. Kaya siguro ka napunta sa buhangin, sa kahoy, kasi yun talaga hilig mo. O ngayon, pwede ka sa TESDA. Hindi pa engineering, Kumbaga, gusto mong pumunta sa 5th floor, saan ka ba mag-uumpisa? Ground floor. Sa ground floor. Bakit ko ganitong tinatanong sa'yo? Kasi nga, tingin ko, kung mahal mo talaga asawa at anak mo, magsisikap ka. Tama ba yung sinasabi ng biyanan mo o hindi? Para sa kanya ba pag inayos mo buhay mo o para sa inyong mag-asawa din? Para sa amin. Oh. So, Christine, ikaw, naniniwala kang mahal ka ng nanay mo. Man po. Pero, totoong hindi niya basta tanggap yung asawa mo. Siguro nga po, ganun nga po. Pero nung una, tanggap na niya. O Opo. nung umpisa pa lang, nagalit siya na maaga kang nagka-boyfriend. Opo, pero ano naman po, kasi syempre, sabi niya naman po sa amin na wala na po magagawa, nandiyan na po yan eh. Okay. Basta po, ano lang daw po kami, kung marunong naman po kami tumayo sa sarili namin paa, pagbutihin na lang po namin. Hindi kita pinupuntirya dito, Christian. Opo. Alam mo, pwede kang ipakulong. Kasi yung ginawa mo sa anak mo, pasok sa vowsy yon at pasok sa child abuse. Bakit? Hindi po tunay na aksidente yon. Nung sinakay mo yung anak mo, sa motor pa naman, dahil two-wheel lang yon, tapos lasing yung nagdadrive at lasing ka rin, hindi aksidente yon. May neglect ka doon. Ang aksidente, ibig sabihin, wala kang magagawa. Kuya Boy, kung titignan mo, kasama sa batas natin yan. Hindi mo pwedeng ilagay yung bata sa isang sitwasyon na mapapahamak siya. Lahat naman ng sinabi ni Alan, I agree. Dagdag na lang. Sabi mo, mabuti akong ama. Napapakain ko naman sila ng 3 beses sa isang araw. Yun lang ba ang obligasyon ng ama? Paano kung na-ospital? May extra ka pambayad? May savings kayo? Kaninong obligasyon yon? Sa magulang o sa lola? Sabi ng batas, una sa magulang. Tapos,
Sabi mo, hindi ka tumakbo sa kanya, hindi ka humingi ng tulong dahil nasabihan kayong tumayo kayo ng sariling paa nyo, huwag kayong tatakbo-takbo sa kanya hingi ng tulong. Pride mo yon. So na-aksidente yung apo niya? Hindi niyo sinabi? O Al, ikaw magsabi. Ano sabi sa Bible? Pride comes before the fall. Ang problema dito, ang nag-fall anak nyo, hindi kayo. Paano kung duguan yun? Hindi nyo tatakbuhin yung lola, hayaan yung mamatay dahil sa pride nyo? Dahil ayaw mong mapagalitan kayo. E papagalitan talaga kayo para kayong bata. Hindi kayo parang magulang kumilos. Alam mo ba, may chance ka mag-aral ulit. Tingin mo, tatanggi siya pag sinabi mong, Nay, mag-aaral ako. Bibigyan daw ako ni Kuya Boy at ni Alan at saka ni Pia ng pang-tuition. Makakapag-aral po ako. Pwede niyo bang alagaan yung mga anak ko? Tatanggihan ka ng nanay mo? Hindi po. Kaya siya nagagalit dahil nakikita niya, ikaw, yung asawa mo, 3 anak. Tapos may panahon kang uminom? Hindi ko sinasabing masama kang tao, ha? Hindi ka masamang tao. Pero may chance ka pang maging mas magaling na tatay at mas magaling na asawa. Kaya tama yung sinabi niyang i-imagine niyo yung future niyo. Ito na nga biyaya siya ng Diyos sa inyo. Meron kayong nanay na mag-aalaga, magsasalo, kung kapos kayo, tutulungan kayo. Tapos dini-SWD mo? Nanakawin ba niya yung mga anak mo? Hindi po. Ayaw lang po niya kasi pong ibigay. Ba't ilang buwan mo iniwan sa kanya yung mga anak mo? Nasa 3 buwan po. Hindi mo maisip na sa mata ng isang nanay, teka, mag-aalala siya na yung anak niya, yung mga apo niyang inaalagaan niya, alam naman niyang hindi naman steady ang trabaho mo. Hindi mo maintindihan na ganun niya iniisip yon. Pagkatas alagaan yung anak mo, dini-SWD mo? Masama ba siyang tao? Siguro, napakabata nyo pa kasing nagsama. Kung kayo lang dalawa, bahala kayo sa buhay nyo. Yung mga anak nyo, walang kamalay-malay Apektado sila dun sa desisyon nyo. Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng nanay mo? Nagpasalamat ka ba sa kanya? Na binuhay ka niya, tinuri. Alam mo kaming mga nanay na nag-ampon, wala namang pinagkaiba sa atin ng ampon, di ba, Angelita? Kulang na lang po ako po ang nagpaanak sa kanya. My heart breaks na nakikita kong in pain siya dahil lahat naman ng gusto niyang gawin, para lang naman sa ikabubuti niyo. Nay, walang doubt sa akin na mahal mo yung anak mo. At wala rin akong doubt na binigyan mo ng pag-asa si Christian. Pero nga dahil disappointment after disappointment. Pero yun naman tatanong ko sa'yo. Hindi ba yung mahal ng anak mo, dapat mahalin mo? Mahal ko naman po siya kahit nung una pa man Dahil minahal ng anak mo, mahalin mo na rin si Christian bilang anak mo. Ay nga po. Pero si Christian, babalikan ko. Turing mong sariling nanay yung si Angelita. So, anong gusto niyo sabihin kay Angelita? Nagtiting you po ako sa mami ko. Sa lahat ng tulong niya para sa amin, tsaka sa mga anak ko. Nandiyan pa rin po siya para sa amin mag-asawa. Kahit kung marami na po kami tragedy nangyari. May maraming salamat kahit hindi ko sinasabi ito noon sa'yo. Tinatago ko lang kasi kahit masama ang loob mo sa aming mag-asawa, mahal na mahal ka namin. Kaya hindi kita makayang iwan. Kaya gusto ko pa rin po uuwi sa inyo. Christian, Sabi na lang natin yung anong pwede mong sabihin sa biyanan mo? Nahingi po ako sa inyo ng pasensya. Salamat kahit marami ako naging kasalanan sa inyo. Hindi niyo pinababayaan yung mga apo niyo. Tagal na kasi pinatawad. Pasalamat po sa inyo. Nanay? Nay, kayo, may gusto kayong sabihin sa dalawa? Sa akin lang naman patunayan nyo na talagang magbabago kayo. Hindi dito lang, sana tuloy-tuloy na yung pagbabago nyo. Dahil para rin naman sa mga anak nyo yan hindi para sa akin Dahil kung hindi ko kayo mahal, hindi ko mahal ang mga anak nyo, di sana matagal ko na kayo hindi tinanggap. Sana magbago ka na, Christian. Kung di pa nangyari sa anak mo yan,
Hindi pa kita pinabarangay, hindi mo pagbabaguhin sarili mo. Question number 1, ha? Every time ma-tempt ka uminom or tempt na magbarkada, tignan mo lang yung paanong anak mo. Yung naging problema, pinsala, gawin mong blessing. Gawin mong palatandaan na yung paan na yon, pwede kang dalin sa pangarap mo, pwedeng kang dalin sa hukay. Buti na lang, ganun lang inabot niya. So, mukhang dadaling ka sa tama. Okay? Pangalawa, Nay, para may guarantee, tutulong kami. Magsabi ka kung ano gusto mo sa TESDA. Meron kaming programa sa opisina namin ni ate na actually, nagkakaroon ka pa ng allowance habang nag-aaral ka. Pinagsasama namin yung programa ng tupad, ng DOLE, at saka ng TESDA. At minsan, sa sarili naming bulsa. Ganon din sa'yo, Christine. Pwede ka pa mag-aral. Ang gagawin natin, Nay, hindi isang biglaan. Pero Christian, maliban sa inom, saan ka nag-i-enjoy? Saan ka nare-relax? Wala po, sa bahay lang po. Nag-aayos lang po ako ng bahay namin. Hilig mo yun? Oo. Kung bibigyan ka namin power tools para nakakapagbuo-buo ka ng kung ano man, mesa, silya, mga ganon, marirelax ka nun. O kikita ka pa. Yun. Si nanay naman, isa sa pinakamahusay na manikurista. Nagkakwentuhan kami. Doon sa palengke, diyan siya nag-i-enjoy. Yung pong hanap buhay ko, mag-manicure. Pero pagdating sa health, kahit hindi kayo nagkasundo, tutulong kami sa mga anak nyo. Right. Diba? So bago kayo umalis, may kakausap sa inyo, pa-check up natin ng mabuti, tapos kung may kailangan na. Kasi walang dapat na mag-suffer, lalo sa mga bata. May nabasa ako, Kuya Boy, ate, from England. Specifically, sinabi niya, hindi civilized ang bansa mo kung yung may sakit, hindi mo pagagamot. We'll get the situation ng mga anak mo and we'll make sure naman that they will get the proper medical care. No? Okay, Christine, sabi mo gusto mo maging police. High school graduate ka na ba? Mag-grade 8 pa lang po sana. So ito pangarap ko na one day, makita ka namin, ang anak mo mag-graduate ng grade school, ikaw naman college, policewoman ka na. Lagay mo yan sa utak mo, ALS, Alternative Learning System. May paraan, tutulungan ka namin, sabay-sabay kayong magtulungan para yung mga pangarap nyo, makamit nyo. Pero siguro message po natin sa mga nanonood ngayon, lahat po ng pamilya nagkaka-misunderstanding. Ang pinaka-importante sa atin, sunod sa Diyos, huwag natin palakihin ang problema. Maraming salamat kay Alan at Pia. Nanay Angelita, Christine, Christian, maraming salamat sa inyong tiwala sa amin dito sa Kaitana in Action. Sa ating pagbabalik po ay hihingi ng payong kapatid ni Kuya Alan at Ate Pia, si Ronalyn. Nagtrabaho sa isang pabrika, naputulan po ng isang daliri. Yan po ang kanyang ihihingi ng payo kung anong klaseng compensation ang nararapat sa kanya mula sa pabrika. Ito po ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa pamimili ng mga kagamitang pang-manicure at pedicure si Lola Angelita para sa kanyang hanap buhay bilang manikurista. Si Christian naman ay binigyan ng power tools at higit sa lahat, dinala si Christian sa isang TESDA Accredited Training Center para umangat ang kanyang posisyon sa construction, is the helper ay maging karpintero. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Malaking tulong na po ito para sa aking pamilya, lalo-lalo na po sa aking mga apo. Mga Mars, ang tanong ko, ang no work, no pay ba ay applicable sa mga empleyado na hindi makatrabaho dahil na-aksidente habang nagtatrabaho? Good question. Kasi hot topic yan ngayon doon sa factory kung saan nagtatrabaho yung humihingi ng tulong sa atin ngayon sa payong kapatid. Yun nga eh. Yes, si Ronalyn. Naputulan kasi siya ng daliri. Kaya sabi sa kanya ng doktor na kailangan niyang ipapahinga yung isa pa niyang daliri para gumaling at hindi na madamay. Kaya ang tanong ni Ronalyn, kapag ba sinunod niya ang doktor,
makakasweldo pa rin na kaya? Sana. Alam nyo, depende siguro yun kung sino yung nagpabaya sa aksidente ni Ronaldin. Tama ka dyan, Nay. Alam mo yan, si Ronaldin na yan, repanger yan ng isang pabrika ng plastic. Ngayon, nung first day niya sa work, tinanong siya nung bisor kung kaya niya as a cutter operator. Sabi niya, hindi. Pero kahit sinabi ng hindi, inilagay pa rin siya as cutter eh. Yun Kaya lang. dahil meron naman daw mag-a-assist, may tutulong. Alam nyo, feeling ko, yung may kasalanan dyan, yung nagturo, hindi magaling. Pero alam nyo, hindi na para magturuan, ano? Kasi si Ronaldin ang kailangan talagang magpahinga dito. Yan din ang sinabi ng doktor, 60 days dapat siyang no work. Di ba dapat with pay yung no work ni Ronaldin? Dapat. Yan, tama. Dahil sa aksidente, how will that work, Tito Boy? Nakakaloka! Naisip ko lang, nagpahinga rin yung rollers mo. Okay, no? Kaya yun. Pero pakinggan natin kung ano naman ang bersyon, kung anong kwento ni Ronaldin. Narito po siya, makakasama natin sa Kaitan in Action with BA, Ronaldin. Hingi po ako ng advice sa inyo, Ate Pia, Kuya Alan. Na-aksidente po ako sa oras ng trabaho. Hingi ko po ng advice kung ano po yung dapat po na karapatan ko po, tsaka ano po dapat na gawin po ng company. Unang-una, kamusta ka? Hindi po ako nakakapagtrabaho po sa ngayon. So, pero gumagaling na yung sugat. Medyo nahilom, isang buwan na po na hilom na po. Pero yung isa po namamaga pa po. Nagagalaw mo pa yung isa? Matigas po. Hindi ko po maigalaw. May therapy ka? Wala pa? Last na po yung therapy kong nakaraan po. Last na? Nakailang therapy ka? Bali, 5 po. Bukod po sa pinadala nila ako sa ospital, tapos yung mga treatment ko lang po, yun lang po yung binigay nilang Sino nagpadala sa'yo? Yung agency o yung kumpanya? Yung staff po ng company po. Ano ang sinabi or ginaranti or binigay na sa'yo? Kasi sabi ko po kung pwede ako mabayaran kahit kalahati man lang sa isang araw para may panggastos po ako. Tapos yung problema ko rin po ngayon, 3 buwan na po hindi nakakabayad ng upa namin. Kinausap na po ako ng may-ari ng bahay na hanggang katapusan na lang po kami ng September. Naiyak po ako lalo sa nangyari sa akin kasi hindi po ako maintindihan ng company ko po kasi kahit po agency ko, kinausap ko na rin po sila kung pwede nila ako mabigyan ng tulong about po doon. Wala po silang maibigay sa akin na tulong. Para lang maintindihan ng mananonood, di ba, na yung, kasi di ba marami talaga walang trabaho. So, kung anong ibigay sa kanila, sa kagustuhan nilang kumita ng konti at yung pangangailangan ng pamilya, umuo na lang, no? So, pagdating mo doon sa company... Nag-apply po ako sa agency as repacker lang po talaga yung pinirma kong kontrata. Pagdating ko po doon sa factory, nilagay po ako ng visor ko po dun sa cutting operator. Sabi ko po, wala po ako experience. Pero sabi naman daw po, may magtuturo naman. So, wala na po ako nagawa kasi ayun po. So, ang ginagawa dun sa cutting, nag-ooperate ka ng cutting machine? Apo. May nagturo ba sa'yo? Meron naman po. Pagpapaliwanag lang ha, kasi nga, may malaking diferensya kung meron neglect yung company. Parang tinuruan ka lang. So masasabi mong wala kang training doon sa kasi nagturo po na yun, meron din po kasi sariling trabaho, nag-ooperate din po. Kaya hindi po talaga nakakapag-focus sa pagturo sa akin. Siguro po yung unang days ko na po, tinutukan naman po ako. Tapos nung pangalawa na po, kanya-kanya na po kami. May sinabi ba sa'yo dun sa, wag mong gagawin to, pag nangyari to, ganito, may mga ganun ba? Kasi hindi mo di ba sabi mo nga, ano yun, naipit yung plastic. May napaliwanag sa'yo, pag naipit ang plastic, ganito gagawin, ganito wag gagawin. May ganon? Ano lang po yung tinuro sa akin yung paano po ano po yung mga pipindutin po. Tsaka po pagka naputol, dudugtungan lang po ng tape. Nung time po kasi sa ruler po kasi mismo naputol, hindi ko po kasi alam about po doon. Kung anong gagawin pagka ganon? Sa pagkaalam mo lang kasi ilang araw ka lang naman doon. Minsan lang magkakaksidente o medyo madalas magkakaksidente? Yan din ang tanong ko. Oo. Marami na po. Marami na? May, bago po ako na-aksidente, may nauna po sa akin. Kaya ako tinatanong sa iyo yun for 2 reasons. Iniisip nung iba, pagka nagkausap ka ng abogado, parati namin i-advise, sige, magdemanda ka. Hindi. As officers of the court, hustisya ang hinahabol. So, second reason bakit ko tinanong yon kasi meron po tayong tinatawag na mga iba't ibang klaseng danyos
At isa doon, Kuya Boy, yung pag gusto mong gawing example or ipakita. Kita mo to, malito at hindi natututo. Kaya kakasuhan ko to ng mas malaking danyos para ipakita sa kanila mali ginagawa nyo para hindi gayahin ng iba. That's why I was asking you. Kasi kung sobrang ganda ng record ng kumpanya at wala silang pabaya, no, or ginawa na masasabi nating neglect o pabaya, no, hindi namin duty sabihin sa'yo, kasuhan yan. Di ba? Pero kung nangyayari sa marami, and assuming totoo yung sinasabi mo at pabaya, etc., di ba, hindi lang yung kaso mo ang obligasyon natin. Kung hindi obligasyon natin, di ba, na hindi na mangyari ito sa iba. Yung importanteng tanong yata muna is, saan ka magsasampa ng kaso o saan ka makakakuha ng hustisya? No? Sa batas natin, merong yung employees compensation kasi meron tayong SSS. And then, yung SSS kasi, iba pa yung pag nasaktan ka in the course of work. Yung nangyari sa'yo, in the course of work, nasaktan ka. Merong claim dyan. Ang tanong is, dun ka ba pupunta or magsasampa ka ng kaso? No? Ang sabi ng Supreme Court, kailangan mong pumili kung alin dun sa dalawa ang paraan mo para makakuha ng hustisya. Magsampara ka ng kaso, hindi ka na magkiklaim sa employment compensation. Mag-claim ka doon, hindi ka nasasampa ng kaso. No? Pero ito kasing nangyari sa'yo na napakaklaro na may negligence, malakas ang laban mo dyan. No? Ang gusto ko naman ipaliwanag ngayon is ano ang mga benepisyo dun sa labor code natin, dun sa employment compensation. Kasi ito, simpleng paraan. Okay? Under nito, meron kang makukuhang benefits na loss of income mo. Isa-isahin ko ito muna, ha? Loss of income mo, and then yung medical services, yung ginastos mo, yung pa-rehab, kaya tinatanong ko, nakailang rehab ka na, and then may career allowance, pero napakalit lang yan. Kunyari, yung pagkapapa-emergency room mo, kung may follow-up man yon, actual yon. Actual. So, pag ginastos sa'yo ng 20,000, 30,000, sabi mo naman, kinover nila yon, di ba? Okay. And then, hiwalay pa ang rehabilitation. Kaya tinatanong ko nga kung na-rehab naman siya. Kasi may limit ba ang rehab? Lawyers? Wala naman. So, hanggat kailangan ng rehab, dapat binabayaran din ng rehab. Oo. Baka po kasi hindi na rin po ako makabalik ng trabaho. Mahirapan na po ako mag-apply sa iba kasi po PWD na po ako. Pero huwag mong isipin hindi ka makakatrabaho. Yes. Kasi ang bata mo pa. High school graduate lang po ako, wala po. Sa ngayon? Pero walang kinalaman yun doon sa... I mean, hindi ko sinasabing hindi mabigat yung nangyari sa'yo. Mabigat yan. But huwag kang mawalan ng loob. Nung bata ka ba, ano bang pinangarap mo? Pangarap ko lang po dati na maging chef po, tagaluto. Chef? Oh. Pwede ka magluto niyan. O sige na, papasok ka namin ng TESDA na makakapagtrabaho ka ng ano. O, okay ba sa'yo yon? Kasi po yung bata pa po ako, sabi ko po sa... Gusto ko po na makapagtapos po ng pag-aaral, pero wala po kaming pinansyal dahil yung mama ko po, nagtatrabaho lang po kasambahay, tagaluto rin po. Kinailangan ko pong nakapagtrabaho po bilang kasambahay din po dati kasi dahil sa hirap po ng buhay. Kailangan ko pong umayo para makatulong din po ako sa pamilya ko dahil kapatid din po ako. Sa awa po ng Diyos, graduate na po siya ng college. You know, we really want to give you the right advice. But I think above legal, the best advice that we can give you tonight, pursue mo yung pangarap mo. Yeah. O ayan, so yan ang maitutulong sa iyo ng programa. So Ronalyn, number 1, pag-usapan natin after the show yung pag-aaral mong pagiging chef. Tutulong kami to make sure yung check-up at maganda. Then if you decide, whatever of the 2 cases, our lawyers will ididiin pa sa'yo yung difference at saka yung sakripisyo kasi matagal pa yon, di ba? And then siguro ate, unahan na kita pero alam kong nasa isip mo na yung 3 buwan renta niya para at least hindi ka na nag-iisip nung titirhan mo in the meantime. Ronalyn, I want you to, gusto ko isipin mo yung nangyari sa'yo ay naging blessing. No. Pero hindi natin maipipilit yan dahil ngayon nandun ka sa kalagayan na parang ba't nangyari to, tapos hirap na hirap ka.
Pero I pray na maybe in 2 months, 3 months na nag-aaral ka na sa TESDA, tapos hindi ka nangangalib dun sa upa nyo, ma-feel mo na, wow, naging blessing pa pala sa akin yung nangyaring yun. Ronalyn, maraming salamat. Samantala, pasasalamatan nun natin ngayong gabi ang Godfather of Gratitude. Sa pagbabalik po ng... Ang naudlot na pangarap ni Ronalyn, maisa sa katuparan na. Nakipag-ugnayan ang programa kay Mr. Jeffrey Gandol, isang TESDA coordinator sa Valenzuela City Polytechnic College, para maproseso ang mga requirements sa pagbabalik eskwela ni Ronalyn. Matapos mabayaran ang kanyang uniforme at ID, ipinakilala na si Ronalyn sa klase. Hindi na rin aalalahanin ni Ronalyn ang kanilang titirhan dahil sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang 4 na buwan nilang upa. Ang nangyaring trahedya kay Ronalyn, naging tulay para magkaroon ng panibagong direksyon ang kanyang buhay. Maraming salamat din po kay Ate Pia, Kuya Alan at Tito Boy. Dahil po sa payo at advice po nila sa akin, nagkaroon po ako ng inspirasyon upang ipagpatuloy ko po ang aking mga pangarap. Maraming salamat po sa bumubuo ng programa. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Star Corned Beef, mas Star Beefy Sarap, mas Star Sustansya, mas Star Sulit. Pick Up Coffee. Aficionado. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Yogi, Shaman, Asian Guru. Ilan lang ito sa mga bansag sa kanya ng mga professional basketball players ng NBA team na New York Knicks. Siya lang naman si Erwin Valencia, ang kauna-unahang Pilipinong naging bahagi ng NBA. Hindi bilang manlalaro, kundi bilang isang medical professional. Purong Pinoy, pusong Pinoy. Dahil sa kanyang game-changing na estratehiya sa pangangalaga sa mga atleta, naging pamantayan ang kanyang mga pamamaraan sa athlete wellness sa NBA. Pero ang pagiging isang doktor ay isa lang sa kanyang mga advokasya dahil nakaukit sa kanyang mabuting puso ang pagtulong sa kapwa. Patunay rito ang ilan sa mga proyektong kanyang sinimulan na may kinalaman sa pagbabahagi ng kaalaman niya sa sports medicine, tulad ng Kinetic. At pagtulong sa kapwa tulad ng Grasshopper Project. At Gratitude Gang na tumutulong sa mga rebuilding efforts ng mga eskwelahang naapektuhan ng bagyo noong December 2021 dito sa Pilipinas at nagbigay ng mental health services sa mga bata dahil sa kanyang mga adhikain, tinugurian siyang Godfather of Gratitude. Ngayon, matapos ang 9 na season ng pagiging physical therapist at wellness head ng New York Knicks at halos 2 dekada ng pagiging doktor sa ibang bansa, siya'y nagbabalik sa kanyang tahanan, ang Pilipinas. Ika nga niya, he has lived his dream. The past decade has been the greatest of my life. Being the first Filipino raised and educated in the Philippines to be on the medical staff in any of the 4 major sports, and in particular, the NBA, was a dream that began when I was just 18 years old. Isang award-winning game changer at tinaguriang Godfather of Gratitude. Salamat sa pagtatayo ng bandera ng Pilipinas. Salamat sa iyong di matatawarang dedikasyon. Salamat sa pagiging ehemplo ng pagtulong. Salamat, Erwin!
Nandito po ang Godfather of Gratitude, ang ating kaibigan, Erwin Valencia. Nice to see you. How are you doing? How are you? Hi, Pleasure. Pleasure and an honor. Here's an Ian. Give me your left side. Give me your left side here. Aside There from you being go. so honored to have him here today, I was so surprised. So kanina, nung brief ako na eto yung salamat, and then they said your name. And I said, uy, kapangalan ng kilala ko to, pero nasa NBA to, nasa US. Then they started talking about the advocacy. Sabi ko, ang dami nito. Then they ended with saying, by the way, he's a doctor in the NBA. So, could it be you? So I'm really, really happy to have you here. Thank you for having me. Well, he's also back home dahil nag-volunteer si Erwin para sa FIBA, tama? Yep. I'm here for that, yeah. Thank you for all the things that you do. And thank you for all that you are. Erwin, the last time naman kami nag-usap was about a year or 2 years ago. I can't forget yung meron tong si Erwin ginawa na just to thank people, random hugging. Where was that? What country is this? Prague, the Czech Republic. Grabe, it was in celebration of his birthday. Yep, in celebration of my birthday. It was one of those things na sabi ko, usually on my birthday, nagpa-party ako or I do something fun and crazy. Pero that particular year, I told myself, imbis na magpa-party ako, why don't I just go and give back that love to other people, especially around. Sabi ko, sometimes we're in a world na people are close to each other. What if you just give a hug? I'm sure ang dami nagbe-break down, ano? Yeah. Especially kasi they feel like, You'll be surprised that some people don't even get touched. And right. that is naturally human. I know we're going to go into the gratitude thing. Ako, I want to go into that, no? Yung pagiging ma-thank you sa buong buhay mo. Ang layo na ng narating mo, pero you keep on coming back. You keep on doing a lot of things for people. Where is this coming from? I think it is from the fact that I am and will always be Filipino. And I think tayo mga Pinoy, gusto natin talaga, kung may makita tayong pwede tayong matulungan, we try as much as possible to help kung kaya natin. And I think that is inherently who I am. And I think from the line of service I've gotten from my grandfather, who was in service of the people, the governor of Pampanga before, and also my father, who helped with really through his Rotary Club, and my mom, through her Optimist. I think all of that really ingrained in me a way to continue to help the people in whatever possible way I can. Yung gratitude gang, itong paghihikayat sa sangkatauhan na huwag makalimot magpasalamat. Saan ang galing ito at nasaan ngayon ang proyekto, ang programang ito? Gratitude Gang is something that's very close to my heart. I think yung pasasalamat and the fact that yung gratitude mo, I think it really comes from my family and how I was raised. And I was very lucky to have very good family to know that, hoy, swerte ka, madaming, you can so many things that you have. Yung mga ambition mo, pwede mong kunin, gawin. So, Gratitude Camp came about where you're like, okay, how can I continue to support people, but using particularly a sense of gratitude? And so for me, it was the mental health issue. So being able to rebuild not just the schools that are affected by natural calamities and mga bagyo, but also the mental health of the kids and the teachers. Yan yung mga tinutulungan ko. Like, my goal is like where sometimes, pag nagbagyo, hindi lang talaga yung physical na things that you get, but also yung mental and emotional state that some of the kids, they have a hard time trying to be there. So we help bring psychologists and we counselors para tulungan yung mga bata. And we also, my next goal is to also help the teachers. Kasi in the end, the teachers have to take care of these kids. Right. Well, interesting. We just passed. Very, very interesting. We just passed on second reading our bill on mental health in basic education. Wow, amazing. Yeah, amazing. yeah. So that's very in line with that. Ang ganda ko mapapagsabay, di ba? Yung tulong na pagkain, tubig, lalo na pag binabagyo, no? Pero meron din nangangalaga doon sa, yun nga, spiritual, mental health ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you, Senator. Thank you, Senator. We know that the people we thank do not need the resources, but we'd like to be part of what you're doing. So we have a small amount. Wow. And we, of course, have, medyo mahal na ngayon ang bigas. So bigas, multivitamins. Then, in your next event, let us know what
part, kumbaga, kung... How we can help. Kumbaga sa salad, which part of that salad wala ka pa. And hopefully we can be part of That would be really great. Thank you. Ako naman, wala akong bibigay sa'yo. Tatagdagan ko yung trabaho mo. I'm always like in awe when I meet people who give from the heart. So in the work that I do in the Senate, one of my focus has been a couple of things, no, patong-patong yun. One is ladderized education. His wife, my sister-in-law Lani, she has a very strong program with senior citizens and people with disabilities, but there's always a shortage of physical therapists, occupational therapists. Natin, kulang. Kulang talaga over in the whole country, kulang. So my job is also to find funding, not just for scholarships, but that's just because that's just one piece of the puzzle, no? It's one thing to say, okay, it's fine, bigyan ng 200 million to have more physical therapists, but you have to have more schools. You have to have more professors to teach in these schools. It's a huge job. So yung naisip ko, with what you're doing, yung suggestion ko na I won't let you say no. Because He will not. I meet so many good, professionals, pero, everybody's tied up with what they have to do, right? Pero feel ko talaga na it's in your heart, na baka you're the right person I can work with to develop nga this parang, and I don't know what to call them, but like, if you're not yet a PT, or maybe you don't even dream to be a PT, but what are those TESDA, 6 months, 1 year, 2-year training programs that they could do under the supervision of PT to help all these seniors who cannot walk, but with rehab, they can, To her point kasi, maraming ng scholarships. But sometimes when they graduate, the employer says, that's not really what we need. Hindi yan talaga skill set. So people in the industry, really seeing what they need, it's such a big help, di ba? Kasi nga, ang mo is, after that scholarship, employable na kagad. But if after that scholarship, sabihin nung company or nung team, I need to train you for another 6 months, someone else might get the job, di ba? So, having people with real experience, and yung experience ni Doc is, with the... Right. Alam niyo naman sa US, basta't yan ay American football, baseball, basketball, and so many other sports. Talagang grabe ang investments dyan. No? So, the country is so blessed to have you giving back. Thank you. Pero nakakatuwa lamang, nakaka-proud talaga na we had, a Filipino in the NBA. Thank you for making us proud. Sa ating pagbabalik po ay mananalo ang marami sa atin ng mga premyo. At lahat mag-uuwi ng regalo ang nasa audience. We are going to play Alan Pia Pick. Yan lahat ay magaganap sa pagbabalik po ng... Alan Pia Pick po dito sa Cayetano Action with BA. We're about to play Alan Pia Pick. You know the rules. Okay? Tayo. Maritim, ready? Ready! 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! 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 Ito na pala sila. Okay, go. Anong pangalan niyo po? Emmy po. Emmy, maraming salamat. Taga-saan si Emmy? Antipolo. Antipolo. Kayo po? Mary Joy. Ata, si Mary Joy naman, para namang galit. At taga-saan ka? Taga-Antipolo. Maya-maya lamang, isa sa inyo ang mananalo at makakalaban sa Ate Pia. Babalikan ko kayo, okay? Dito naman tayo. Your name, please? Jocelyn po. Jocelyn. Taga-saan si Jocelyn? Antipolo po. Antipolo rin. Ang iyo... Talaga? Sa inyong lahat, sinong pinakamaganda? Yung pangalan? Rael po. Rael. Rael, nakita kita kanina maglaro. Medyo may kaalaman ka ng... Marunong ka talaga nito. Mag-Alan Pia Pick. Magaling. Okay? So, good luck. Ang runners-up ay mag-uwi ng 2,000 pesos each. Okay? Klaro tayo? Alright. Game. Okay? Parang magkagalit kayo. Parang masama po ang inyong loob. Pininervyos. Pininervyos. Yun naman pala. Okay. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick!
Pero may 2,000 pesos ka. Thank you. Palakpakan po natin. Ngayon naman, si Ate Pia ang iyong makakalaro. Hindi ako magaling, huwag ka magaling. Huwag ka nervousin. Okay. Kayo nervousin kayo kasi magaling yan. Okay, in 3, 2, 1, go! Kanina ko pa kasi prina-practice to. Ang hirap mag-5, pero mas mahirap yung eksaktong-eksakto sa puti. Ha? So pag umeksakto ka sa puti, yung 5 mo, dadagdagan ko pa ng 5,000. Okay. Si Ate Pia. Ayan. 5,000 ka. Oo, maraming salamat, honey. Thank you. Pati na ho kayo. Oo, thank you very much. Thank you po, thank you. Siya yung excited na ganito talaga. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang mananalo sa inyo, makakatunggalin ni Kuya Alan. Okay. In 3, 2, 1, go! May consolation. Maraming salamat. O ngayon, ito na. Okay, in 3, 2, 1, go! Congratulations. Talagang bato. Bato talaga. Thank you very much. Oo, maraming salamat din sa'yo. Ryle, maraming salamat. At lahat tayo may regalo. Mula sa aficionado at mula sa Ensaymada by La Luna. Napakasarap. Pasa na lang po. Thank you. Ang saya. Well, tsaka malungkot din. Malungkot, masaya, Mabigat, malungkot, masaya. mabigat sa akin yung face-to-face natin, di ba? Na parang, kaya sila dumating sa atin dahil magsasampahan na. Correct. Ako may natutunan ako doon, yung child endangerment. Yung ma-expose lamang yung bata sa danger is already a right. Kasi Kuya Boy, di ba? Oo. Lahat po tayo, naghahanap tayo ng protector or protection, di ba? So, bakit paparusahan mo lang pagka nangyari na? So, sinimulan natin yung discussion kanina doon sa payong kapatid at face-to-face. Hindi tayo naghahanap ng opportunity, di ba? Pero habang nag-uusap, makikita mo, sandali, kasama pag-solve ng problem, hindi pwede na. Doon naman sa ating bisita si Erwin, ang napaka-inspiring. You know, the best thing about Erwin para sa akin, he does good and he doesn't care. He loves and he doesn't care. He does good and he doesn't care. He just does what he thinks is good. Lesson din sa akin yung ngayon. The more successful you are, wag sa ulo kasi sa ulo pride. No. Pero sa puso, love ang labas mo talaga. Ate Pia, it's time to say goodbye for now. It's time. Pero I'm blessed kasi every time we have a show, at the end of the show, I get to say, sa ngalan ng aming yumaong ama, ang lagi niyang paalala, huwag magpaapi. Alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Tayo lagi sa tama dahil sa batas, wala ho tayong kawala. Maraming salamat at kita-kita tayo muli next week. Dito lamang po sa ating paboritong programang